Good morning. Good morning. Nandito tayo sa Phase 6 ngayong araw po ng Huwebes. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So, nandito po tayo sa ika-4 na project natin ngayong taong 2025. So, bali meron kami pong mga nilagay dyan na mga coco lumbers na pinagamitan po namin dyan sa ongoing na 3 project po natin. Ito talaga may alarm lang dito sa bahay na to kaya medyo maingay. So, good morning, May 29, araw po ng Huwebes. Kamusta po tayong lahat? So, welcome back po muli. Kay Sandy, good morning po. Good morning. Ayan. Ito yung kinuha namin ng mga coco lumbers dito, yung mga lagpas 1 metro. May paparating tayong coco lumbers dun sa Anyana project natin. Tapos, ito po ay magagamit pa po natin dun. So, sayang naman po yan. So, tulong na natin dun sa may-ari. Tapos meron pa ngang iilan pa. Pero magtitira na po kami rito para pagka ginawa po namin to. May tira. Pero mababawasan pa po yan. So papunta po tayo sa Anyana East Project para dalhin po ito lahat. Ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes. Sa umaga hanggang hapon. So magbibigay tayo ng update sa Riego de Dios, Anyana project natin sa Phase 4 at saka dito sa Phase 6. Tara, let's go. Gamit tong Honor type jeep. Ingay talaga ng alarm. Tara, pagas po na tayo. May coco lumbers. Mas marami sana yung madadala namin kaso nga lang walang tali. Nakalimutan namin yung tali. Pero araw-araw naman tayo magdadala. Yung coco lumbers para mabawasan pa po natin. Pero ngayong araw sobra-sobra na to. Meron pa naman tayong ibang bagong delivery doon na darating. Hindi, ano yan, si Chris kasi magpapasa, sarado pa ang opisina. Iusapan namin ni Meng, alas 8, kayo naman maaga ngayon. Hindi, nagawa ko na ngayon. Ang ginawa ko, pinapasok. Balik kayo. Kinuha ko na lang muna to para makapasok yung mini dam. Gawa ng graba. Sige. Balik kayo. Balik na lang. Oo, hintayin na natin. Okay. Pipirmahan kasi yung gate pass ng alas 8. Sige ha, tara, dun tayo. Ayun, yung materialis natin. Masyado naman sila maaga ngayon. Hindi talaga makakapasok. Sobrang aga. Andito na po tayo sa Anyana ngayong umaga. Bali sa ano naman po, sa setup naman po natin araw-araw sa routine. So mas ano ko po to, mas pinupuntahan ko po to dahil medyo komplikado ang pag-deliver po ng mga materialis dito compared dun sa Riego. Kasi sa Riego, tinatawag lang natin sa hardware. Wala naman po kailangan gate pass dun. So kailangan natin makisama sa higpit ng subdivision. So kailangan po natin makitungo sa kanila. Para makapagtrabaho po tayo ng maayos at tuloy-tuloy dito. Tsaka po pala, kung maganda ang record namin dito sa subdivision ng Anyana, sila mismong developer na rin po ang nagbibigay po ng trabaho sa atin. So kapag may nag-inquire sa admin office, tayo yung nire-refer nila. Kaya kailangan mas maganda. Sundin natin lahat ng mga rito, house rules sa mga renovation. Pero good morning po. Bali, ito yung mga dumating ngayon. Ano ba dumating ngayon kuya? Sir, isang graba. Okay. Po, sir, isang plywood. Okay, yung mga coco lumbers, ito 2x2 2x3. 2x3 coco lumbers. Tapos sa pinulik board, yung pinulik board natin, bali 3/4. Yan yung pinulik board natin na dumating. Tapos pako, ayan yung pako, naka plastic, common nail na 2, common nail na 3. Medyo marami-rami. Tapos ito yung pang debracing ni Kuya Sandy, pang debracing sa pamoste. So unahin natin yung pamoste rito. Kahapon may biglaan bisita tayo rito, sila client owner. Nakita niya na yung gawa dito. Kasi sabi ko noon sa vlog ko lang na-explain yung mga gagawin dito. Pero alam ko sila si ma'am at saka si sir, updated po sila sa panonood ng vlog natin. Pero yung father po ni sir, yung hindi ko alam kung nanonood pa siya ng YouTube. So ayan, nung nagpunta po sila dito, naunawaan niya na po kung bakit ganito yung structural natin. Tapos iisa lang naman po kami ng plano. Kung ano yung mga plano niya dito ay na-execute naman po natin. So mas advance nga kami. Kasi may mga request siya dyan na yun naman po talaga yung gagawin natin. Kahit hindi na po nila nasabi, yun at yun talaga.
Yan, bali, ito na lang po yung bakal natin dito. So, ang ginagawa natin kasi, Kuya Ruel, medyo dapat advance tayo rito, no? Lagi nga sir. Kasi ganito ang sistema rito. Lalo kung maubusan, minsan ang higpit-higpit pa ng gwardiya. Oo, no? Diyan mahigpit pa. Yung tungkol nga po pala rito, mga ka-row house, yun dito. Pinayagan naman po kami na, na mag-atras ng truck dito. Kung may masisira sa gutter, aayusin kagad. Pero siguro sa ano na lang ho. Siguro sa pagkinakailangan na. Yung hollow blocks basta dyan sa may lupa. Yan, ito naman na gagawan pa po namin ng paraan. Siguro gagamitin na lang po namin yan kung talagang wala na pong space banda rito. Yan, gagamitin na lang namin. So sa ngayon, yan na lang muna kasi mas priority namin yung development kaysa sa hauling. Sa hauling, maubos yung oras natin yan. Yan. Tapos yung sa lupa, yan, ibabalik naman po yata lahat yan dyan. Siguro lahat yan makukuha. Pero magbabalik kami dun sa extension. So lahat siguro yan makukuha. Yan ang lineup natin dito, si Kuya Sandy, yung ating karpentero, at si Kuya Ruel at saka si Kuya Chris, yan, magtutulong-tulong po sila rito. May dala tayong circular, no Kuya? Oh, circular. So yan ang ating circular. Yan, maghihintay muna tayo rito hanggang sa dumating si Master Jojo at saka si delivery, yung nasalubong natin kanina ron ng mga bakal. Ayan, bali nandito na yung ating 12mm and 10mm na mga steel bars na karagdagan. Yan, nakapasok na po. Nilagpas mo sa para may anuhan tayo na. Para may haluan. Tapos meron pa silang i-deliver na isa pang buhangin. Yan, isang truck pa ng buhangin ngayong araw. Ayaw ko na po yung ng aking kaibigan sa paggawa ng bakal eh. Tingnan mo naman, oh. Pangalawang linggo lang to. Pati. Okay. Ha? Wala pa. Kailangan yata ni Claudio ng 2x2. Ilan? 4. Wala siyang masabihan kapon dahil... Sige, tatawag ko na ngayon. Sa Riego, Sir Diego. Di, sosobrahan ko na. Marami pa naman gagawin dun eh. Sige. Yan, tinatapos na lang po nila tong mga bakal na binababa po nila. Yan, tapos kahapon ho kasi hindi tayo nakapunta sa Riego de Dios project. Ayan, bali kapatid po ni Kuya Alvin yung welder po natin doon, na si Kuya Alvin. Ang buti na lang naikwento. Ayan, nai-order na po natin. So after nila rito, mag-aatid naman po sila ng tubular doon. Bali 10 na yung in-order ko. 10 2x2 na. Yan, yung iba naman kasi po doon magagamit po para sa mga gate tsaka sa fence grills natin. Yan, yung order nga po pala natin 50 10mm tapos 50 12mm. Yan po yung order natin dito. Saan po siya kuya? Magkakahoy dito sa likod na. Sa Oo nga. Yan. Dito ka pala. Kailangan natin eh. Nagre-request ng gloves. Ngayon ko kailangan, puro bakal kasi. Galing ka, amin ka. Okay. Hindi na daw ubra yung balat kalabaw ng kamay niya eh. Sige, ingat. Thank you. Hindi obra. Bakal eh. Dati hindi nagre-request na naghuhukay. Kayo okay lang, sir? Hintayin ko naman si rito, si Master Jojo. Magla-layout kami nung sa likod. Okay, nandito na si Master Jojo. Good morning. Good morning. Yan, bali, kompleto naman tayo rito ng gamit. Tapos sinumpisa na ni Kuya Sandy.
gawa ng butterboard dito. Ito na yung ano dyan, no? Ito yung lalagyan nila na parilya at saka ng poste. Ay, na-assemble na nila. Poste. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Kaya ano kuya, okay? Ayos yung circular. Bagong ano yan, bagong blade. Pero may extra naman ako niya. Baka pagbalik ko rito mamaya magdadala akong extra. Oo, ayos lang din. Oo. Yung pinulik board natin 3/4 para kapag na-assemble matibay na, hindi nagagalaw, hindi na mag-a-adjust. Dumating kagad yung buhangin. Ayan na. Hindi na tayo mangangamba sa stocks. Ayan, meron na tayo. Hindi tayo maghahabol. Teka lang, saglit. Takpan lang yung mga butas. Takpan lang yung mga butas. Ayan. Yan, sampa sa gutter, okay lang yan. Ayan na. Yan, layout natin 8 meters mula dun sa may private pole papunta rito. Then 8 meters din naman dun papunta rito. Yan, may mga guide na. Then ano tayo, setback tayo ng 5 cm. Diyo. Jojo yung dulo. Kuya, palusot mo sa poste kuya. Yan, sa ilalim. Okay. Dito? Yan, sa ilalim po. Handa mo yung common nail na detress. Yan. Hindi, yung ano, common nail lang po. Common. Yan. Yan lang ha. Oo. 5 na dyan, no? 5 yung setback. Yan. Pumasok sana. Inaayos lang yung pagkakan. Sige kuya, iangat niya po. Angat mo konti, yan. Kailangan tutuwid yung metro. Dito sa gilid kuya. Yan. 793. 793. Nakasetback ba ng 5 to? Ah, itong guhit mo rito? Oo. Okay. Kasi nandiyan ang... Ayos na. 793. 793. In-adjust mo 5? O, hihilahin ko ha. Hawak na maigi. Hawak ka maigi ha. Okay, sakto. 95. Okay na. Nakaset. Oo. 795. Sige. Nag-allowance tayo ng 5. So doon na nakapasok yung CHB. So sa allowance na 5. Tapos yung poste may concrete cover pa yan. Tapos doon sa concrete cover naman, sa palitada mag-adjust naman tayo ng tanse ng kahit 1 cm. Yan, para kuha pa rin natin yung 8 meters. Itong dimensional ng bahay. Mula rito sa harapan hanggang dito sa likod. Yan, kuha pa rin natin. Yan, dito kasi kapag turnover kailangan sakto yung sukat. Yung ginawa po nating doon, ginawa nating layout doon, ili-layout din natin dito sa harapan kung ilan ang nakuha. 794. Sakto. May setback tayo na 5 plus 1 yung 1 cm yung palitada rito. Yan, dire-diretso na. Yan, nakapag-tansi na tayo rito papunta puro dito sa dulo. Yan, after natin manggaling sa Anyana, nandito naman tayo sa phase 6. Yung dalawa nga po pala natin kinuhang taga-Bistay ng Buhangin. So nandito naman po sila ngayon. Yan, good morning sa inyo. Good morning po. Good morning. Tara, merienda tayo. Tara. Carol, morning. Morning po. Yan, merienda. Okay. Dito tayo.
Boy, good morning po. Good morning. Donis, good morning. Good morning. Ang pinapaasikaso na po natin kay Adonis. So, ganoon pa rin naman, nagkaroon na ng mga konting adjustment. So, meron pa rin po tayong tiles para kapag binaklas yung forma, makinis na yung ilalim. Ayan, makinis na siya. Ang gamit namin dito, porcelain na glossy. So, ang discarding nga po pala nito, baka magtataka kayo, sabihin baka malaglag. Naka-ano po ito? Naka-adhesive. So, adhesive muna. Purong adhesive, tapos yung hollow semento. Tapos magjo-joint lock na po yan pag nagkaroon ng cabinet. Nakaano na po siya, nakalock na. So in-adjust ko nga pala yung unang layout nito. Ito yung refrigerator, tapos dikit na kasi yung lutuan. So nag-adjust kami ng mga nasa 50 cm. Yan, para dito yung lutuan medyo malayo. Tapos itong pagitan na to, abot siya ng 75 cm naman bago yung ano ba ito? Kitchen sink to na doon. Yung kitchen sink. Yeah, adjust tayo. Tapos dito na yung washing machine. Medyo malalayo yung gap. Ito po kasing layout ng ano na to, ng kitchen space. Bali pa sa Johnny client to. Ipinasok niya po kasi yung ano niya rito, laundry. Pero kung wala yung laundry niya, medyo mahaba to. Yung water element at saka yung electricity and fire, medyo magkakaiwalay sana ng malayo. So, in-adjust na lang po natin. Medyo nadoblehan lang ako ng trabaho rito, pero mas maigi na yung ano, sigurado. Para pag nandito na si client nakatira, wala maging problema. Then yung electrical natin, tuloy-tuloy pa rin naman. So, medyo maraming binabago sa mga electrical kasi lahat to bagong wiring na. Tapos naka-setup na po lahat. Unti-unti nang inaayos to. Kasama na dyan yung aircon, yung dalawang aircon natin sa taas. Tapos ang setup naman po dito, bali sa TNB, meron siyang niche. May niche yan. Baka dito na namin ilagay yung niche dito banda sa likod ng wall na to kasi yung sa kapitbahay na po yan medyo manipis na yung pader. Tapos dito naman medyo outside wall na kaya dito na namin ilalagay. Tapos may water heater siya. Then wala nga lang siyang LED wall mirror. Tapos yung setup nito, swing door aluminum na color white at saka yung basin cabinet color white. Ayan. So after lang po malagyan ng tiling, tapos ceiling, yan, finishing paste na po tayo, tapos overall paint na. Yan, may merienda muna sila rito. Merienda. Tapos dito naman sa kabila, yan, pinagpapatuloy na yung tiling works dito. Bali yung una nag-umpisa nito si Richard, hindi na yata siya makabalik dito dahil maraming trabaho sa Riego. Kaya si Louie, good morning. Good morning. Log, good morning, Log. Good morning. Yan, installation ng tiles. Yan, bali break time na, Log. Tapos dito pinagpapatuloy na yung ating installation ng tiles sa floor area. Yan. So, dun sa may shower area, nakadrop po siya ng at least 3 cm, 5 cm pababa. Kung ano na lang yung kaya natin ibigay kasi meron ng unang layout eh. So, kung ano na lang yung kaya natin i-drop dito, basta mahalaga doon sa wet area ng floor tiles. Kailangan po medyo nakadrop. Tapos kahapon, bumili tayo ng Galaxy Block. Ito yung Galaxy Block natin na tiles na gagamitin po dito. So dito, medyo malayo yung distance ng lutuan, sink at saka ng refrigerator. So ganito lang din po kahaba yun yung ginawa po natin sa kabila. Ang naiba lang, meron lang po siyang washing machine. Yun. So dito naman na tayo nagpapabistay ng buhangin kasi ito, medyo marami-rami pa yung kailangan. Pinapaubos na natin. Break time muna. Sige, sige lang. O panalangin nyo, wag aaraw. Mainit din dito. Ayan, bonus na yan. Hindi masyadong maaraw. Yan, basura natin dito. Ayan, unti-unti natin tatanggalin. Ito, panambak. Tapos ito, may kalakal pa. Tapos ito, nabibenta daw to karton. Baka kunin na rin natin mamaya. Para unti-unti matanggal yung kalat dito. Ayan, nakasunod na si Master Jojo rito. Dito naman tayo sa phase 4. Good morning po kila Ma'am Rolinda and family. Yan, good morning. Yan, unti-unti na po ang naikakabit na po yung mga pinakakabit natin dito for finishing. So may problema po ako sa tiles.
Kahapon na hinanap ko to simula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Kaya isang bagay na rin hindi na ako nakapunta sa Riego de Dios project. So hinahanap ko yung ganitong klase. Siguro baka sa nakikita ko kung hindi tayo mabibigyan ng update sa Tion Fall yung binilhan natin ng tiles dito, baka mabaklas po to. Papalitan po natin ng ibang disenyo. Yan na. Yan, dito naman si Master Delga. Ayan na po yung ating wall-fluted panel. Ito lang yung sinasabi ko. Hindi masyadong pantay yung pader, pero binalanse na lang po namin. So, pinturado na lang po yung gilid. Yun lang naman. Hindi naman siya masyadong halata. Ayan na. Yung pintuan, nakakabit na doorknobs. Ito, bagong doorknob ilalagay natin dito. Baka ngayon yung Korean blinds or baka bukas. Ayan na. Nakakabit na sa shower set and accessories. Master Dindo, good morning! Good morning! Kaya kuha ka ng ano rito, oh. Kahit isa o dalawang piraso. Lagayan ng mga basura. Ayos na to, kaya? Maganda na. Tapos mamaya, pupunta sila Master Batang dito. Palalagyan natin ng ano to. Parang floating shelves lang. Yung banda rito. Para may lagayan po sila client. Tapos yung LED na ilaw, yung bibilin po natin. Sliding door, kulay black. Tapos screen door, kalahati cladding. Tapos mosquito screen yung kalahati. Yan, screen door, color black din. Yan. Kahit pa paano, nagkaroon na ng dating yung loob. Okay na, kuya? Okay. Susukatan ko lang to, kuya, kung ilang feet to. Wala. Ilang metro. Walang cabinet. Hindi mo yung barera dito. Hanggang? Kaya paano nga, kung ilang feet. Yan, simula sa dulo. Hindi, dito tayo. Doon lang, doon, papunta rin. Papunta rito kayo. Yan. Ilan ano po? 3 feet. Okay na, 3 feet. Pwede na. Paano ba siya? Ano lang, parang floating lang. Isang ganun lang. Hindi, wala na rito kasi tatama. Isang ganun lang, pile. Dito lang? Diyan lang. Yan lang yan siya. Wala na, ratio to eh. Yan, itong project natin dito, may iwan lang to siguro ng mga 1 linggo bago natin may turn over kasi may problema nga doon sa tiles sa harapan. So magdedepende tayo doon sa pinagbilhan natin. Sana meron para hindi na baklasin lahat. Bali pagka binaklas po yan, sagot na po ni contractor lahat yan, pati yung materialis. Yan, ganun talaga. Kasama sa trabaho po yan. Kasama sa renovation. Okay, let's go. Break time po muna. Tara. Mga karakos, kakatapos lang po natin na mananghalian. Yan, shoutout po kay Ma'am Shirley at saka kay Ma'am Don Bilano from Mindanao. Yan, God bless po. So ito, pabalik tayo ng phase 4. So pupunta doon sila Master Batang para masukatan po yung ibang mga pinagagawa pa po natin para sa alumni. Tara. Yan, dito na si Master Batang. Ayan, ang ingay oh. Master Ryan! Shout out! Master Batang. Shout out sa mga customer namin. Yun oh. Sa aming mga ano. Kay Ma'am kay Ma'am Rolinda pare. Ma'am Rolinda. May-ari na ito. Love you. Yun o. Ito pare, half cladding. Meron na pare. Ayan. Okay na. Sliding, itim. Meron na din. Ayan. Ganyan din yung may half-half. Ito. Meron tayo dito. Ano pala nito? Cabinet. Ganda na yun. Ganda sana. Ganda na sana kung lalagyan ng mga cabinet na kagad. Hindi sinasabi si Batang kanina eh. Napaka-home credit daw si Batang. Papa-home credit. Home credit. Yan o. Kailangan ng home credit sa SM. Magkano per month? Magkano interest? Mga ano na wala interes. Wala. Wala interest o. Sabi ni Boss Batang, pwede naman daw lagyan na. Di hulugan ng kabinet. Hulugan. Yung mauhulog. Di hulog yung cabinet. Ayan. Tara, pag-usapan natin. Pare, thank you salamat. Thank you. Yung gilid dyan, meron din. Meron din yan. May taklob din na carbonate yan. Salamat pre. Rush yan pre, rush. Ayan na. Okay na tayo rito. Yan, pusta na retouching ni Master Dindo. Dito kuya, wala na silang masabi no? Kasi pag nagkabit sila, malinis na.
Kasi masyadong busy na rin po sila Master Batang. Sa isang project po kasi namin, siguro 3 beses silang bumabalik. So ito ang mangyayari, pag nakabit na nila yung aluminum, i-finish na po kagad nila. So yun din yung kagandahan kapag yung may-ari hindi po nagmamadali. So may mga time po kami na ma-maximize po lahat ng schedule. So ito yung TNB. Ayan, napansin ko ang ganda na ng TNB ni client. Accessories pala natin dito, 304, stainless, wall mirror. Yan, tapos kakabit po kagad nila Master Batang to pagka nagawa nila. Ayan dito, medyo kulang. Yan, nakukulangan tayo rito. Wala naman sa usapan namin ni client na maglagay ng shelves dyan, maglagay ng pintuan dito. So medyo okay pa naman yung budget. Nagpagawa na lang po ako rito ng shelves. Kasi may abang na kami ng wire. Si client owner, i-open ko lang yung renovation namin dito, napakasimple. Sabi ko nun sa vlog, yung inumpisahan pa lang namin to, yung renovation po namin dito ay yung mga dating parang gawa namin na nag-uumpisa pa lang kami. Yung ganito, halos ganito lang to kasimple. So wala siyang pinagawang cabinet sa bottom part at saka dito sa overhead, wala. Ang bonus ko na lang na ginawa, naglagay po kami rito ng maglalagay po kami dito ng shelves na gawa po sa aluminum. So para pag halimbawa nag-decide si client parang araw, pag binaklas, hindi naman po masakit sa bulsa. So sagot ko naman na to. Bali, maglalagay tayo ng floating shelves dyan, LED na ilaw. Tapos dito kapag nagluto sila, ito lang yung inaasahan nila. Ito, exhaust fan. Hindi naman po talaga to required para sa ganitong kulog. Tapos ito yung magsisilbing natin, pinaka range hood. So hindi siya required. Pang lang po to, pambawas na lang po ng init dito kasi medyo kulog. So pag nakabukas to, nababawasan na yung init dito kahit pa. So dito range hood, tapos ducting medyo naka-expose na lang para pag nagluto sila kahit pa paano nagagamit nila ng maayos yung kitchen. Tapos ito medyo open. Nagpagawa na lang tayo dito ng sliding at saka isang pintuan. So yung mga pinagawa ko kila Master Batang, budget meal lang po yun. Hindi siya ganun ka-details yung gawa. Kaya kapag natapos, makoberan lang po natin to, matakpan lang natin. Pero maganda pa rin, di ba? So ito yung update dito sa ginagawa namin. So wala pa po pala ang update dun sa Korean blinds. Medyo busy pa si Sir Ricky. Pero pagka dumating, papakabit kagad natin para maganda na kagad. Kaya malinis na yung bahay. Kanina binila ko na to ng door stopper, pero yung pang floor type dito sa magkabila. Tapos dito naman pang door, pang naman pang wall type dito. Ayan. May nakita pa tayo isang pirasong tiles na kaya. Dalawa na lang. Ayan. So asikasuhin po natin yan. Papalo up tayo doon sa napagbilihan. Kuya Philip, good afternoon Kuya Philip. Good afternoon. Okay. Kuya Philip, siya nga pala dito, hindi na yata ipapagawa ni client yung bar counter. So, aanin na lang po siya. Papantayin na lang ng masilya. Opo. Kailangan pa bang papalitadahan natin or masilya na lang? Mas maganda papalitadahan natin. Plastering muna. Okay, so ayusin na lang to. Okay. Sige. Kuya Rigor, good afternoon. Masilya, dito na pala sa baba. Bukas yung pinarado kasi. Sige. So ito nga pala yung hamba, no? Pero yung taas may may pintura na yung hamba, no, sa taas. Ito lang ang wala pa. Okay, ang plano ko sana dito isa kagaya ng project namin. So open na lang yata to. Tapos ito po kasi part ng poste. Tapos yung sa lumina naman medyo naka-emboss, ayun. Medyo naka-usli ng konti. So ayusin na lang yung palitada niya. So ang maganda po sana niyan, magkakaroon pa sana ng tiles po yan kapag nilagay yung cabinet tapos may bar counter. Siguro hanggang dyan na lang po. Ang ipagagawa na lang po nila client kila Master Batang yung cabinet na lang ito. Yan na. Marami pa namang skim coat na kuya. Isang sako lang po na Isang sa sako? labas. Saka ito. Sige, bukas magdadala ulit tayo. Opo. Sige. Nakapatalo siya eh. Meron pa rito sa labas. Yan na.
Ayan, nandito naman tayo sa Riego de Dios Project. Ayan, magandang hapon kila Ma'am Catherine and family. Ayan, magandang hapon po. Marvin, good afternoon. Ayan. Yun o. Yung scaffolding nandito naman po sa roofing trusses natin. So, yan yung pinaliliwanag po namin na nakaraan. Kaya inuna rin po namin to. Kaya Doming, magandang hapon. Kaya Richard. Kaya Richard. Ayan, bali sila lang po muna yun nandito. Kasi si Kuya Sandy nasa Anyana. Tapos yung dalawa nagbibistay. Nandun naman po sa Phase 6. Kaya Alden, magandang hapon. Yan na, Alden Richard. May artista pala tayo rito. Si Kuya Alden and Richard. May dumating po tayong mga materyales ngayong umaga. Bali additional na 2x2 tubulars at saka 4 na 2x4. So makikita na po natin dyan yung mga dumarating na materyales pa. Yan yung mga pinapalitadahan po nila. Yan, paikot. Tapos ito yung ating buhangin, dumating kahapon pero hindi ko na napakita sa vlog. Tapos ito na yung gabundok natin na pamplastering. Ito yung nagawa ng dalawang kinuha natin na extra. Ang dami. Yan na. So sinalandrang ano na po yan, buhangin. So pang dry pack, pang palitada. Pero ito nakikita ko pero kulang pa to. Bali ito nakikita po ang buhangin na isalandra ng dalawa. Halos kulang pa to kasi sa outside wall pa lang po nagpapalitada yung mga maso natin. Pero yung dito pa sa loob, yan malaki-laki pa po yan, tsaka yung sa taas. Tapos yung sa tile works pa natin. And tapos may additional tayong dumating na simento yung kahapon. Yan na yung roofing trusses natin. Yan na. Bali end of month naman, sinishare namin kung gaano na po kalaki yung nagagastos sa materyales. So si Rusty pala nandito. Rusty! Gandang hapon. Ayan na si Rusty. Yan, ating roofing framing. Ewan ko nga lang naisip, no? Alden Richard. Ayan, halos kompleto na sa Saleras. So ito na yan. Bali ang gagawin na lang po dito, pipinturahan ng roofing primer, yung epoxy primer. Yan, tapos bulada na lang. Ayan, bulada. Ayan, sa pambulada natin. Bonus stage to. Hindi masyado mainit. Magandang ganito lang, no? Huwag lang uulan. Ako, nang init po Kaya nga eh. Bali, ano na to, boss? Yung passaboard na. Kakasunod. Magkakasta na ako ng harapan. Sige. Pero kompleto naman tayo sa tubular. Meron pa ng mga gamit. Ako kasi sir, wala akong mapasabihan eh. Tulong ako ng 4 wala naman si Kuya Jojo ako. Kaya sabi ko nga pagka magkasama naman kayo doon, huwag kami magsabi. Sabihin mo kay Ate Wing. So ito. Gawa rito. Res, abot mo nga sa akin yung... Ras, yung ginagawa mo, yung clam no? Yung ipit, yung lock. Yan na po yung binili natin na na angle bar. So parang ganito po siya. Yan, sa mga soleras lalagyan po lahat yan. Ikutan ni Rusty. Kuya, gusto niyo bang halo-halo, kuya? Hindi yata naririnig ng dalawa. Kuya, gusto niyo halo-halo? Tawa si kuya. Kaya bibilang ko sila halo-halo. Kahapon kasi hindi ako nakapunta, sobrang init ng panahon. Yan, bawi tayo. Kahit ilan lang ba sila? 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 silang gumagawa rito. Yan, bali ang mga napalitadahan dito. Meron pang outside dito sa gilid. Okay na rin yan. Tsaka ito na, yung pinapalitadahan nila. Ayan, yung napalitadahan po nila rito kahapon. Yan, ayusin na lang po yung mga kalat namin dito.
Pagtutulong-tulungan na lang po to. Yan, tuwid na yung gilid oh. Pantay na pantayan. Tapos siya na may palitada na plastering. So kapag natapos yung curing time ng ating wall plastering, kabilaan po dapat simula sa loob, saka sa labas, saka tayo magpapa-waterproofing sa labas. So kailangan makasingaw muna yung plastering kahit doon sa loob. Pagka okay na, saka tayo magpapa-waterproofing. Kasi yung Halo-halo. Adila, pinaparenovate yung lahat ng mga pintuan eh. Sarap ah. Wala pang ano yan. Wala pang gatas yan. Napakasarap talaga tumira rito. Nakakabingi yung katahimikan. Okay, balik po tayo rito. Bali, abot ko lang yung merienda para sa tropa. So sana hindi naman po umulan. Medyo makulimlim yung panahon natin, para hindi naman po apektado yung trabaho rito. Ta? Ay, halo-halo, gusto niya. Maya. Ito. Tigisa kayo dyan. Yeah. Alden, Richard. Ayan na. Okay, Kuya Alden and Richard. Alden, Richard. Kaibigan si Richard. Alden, Richard. Kaya Alden yung pinaka-abono mo ng tubig. Thank you. Sige. Kuya Doming. Kuya, alam nyo na yun, no? Buhayin nyo lang yung firewall, ha? Ayan. Tinutukoy ko. Tapos okay na rin yung sa private pool. Kaya hinihintay na lang natin sila Kuya Harold dito. Ayan, ayos na yan. Break time muna. Pagtapos maghalo, nagalo-halo. Ang galing na matanda talaga. Grabe maghalo ng halo-halo ah. Halo-halo. Kaya, ngayon ako nakakita ng ganyan kuya, na ginaganyan. Ang halo-halo. May ano dyan, may kutsara. Meron sa loob. Inaalog. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng Huwebes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan, sa mga ganitong klaseng negosyo, ganitong klaseng trabaho, minsan nagbibigay tayo ng malasakit sa ating mga kliyente. Hindi naman po lahat ng mga tinatanggap naming mga kliyente ay may mga budget. Minsan ho kasi, kung may matitira pa na kahit konti, hindi naman po lahat ay kinikita natin. Mas maigi pa rin po na ma-turn over po natin yung mga ginagawa natin na unit, lalo-lalo na yung mga row houses, kasi yan, mga maliliit lang po talaga ang mga budget dyan. Iilan lang po sa mga nagiging kliyente namin na nagpapagawa ng row house, talagang full renovation po talaga, all out sa gastos. Pero yung kagaya ng client natin ngayon, so sa pagbibigay ng malasakit, kailangan po may turnover naman po natin na magiging convenient po yung bahay kapag ginamit po nila. So alam naman natin, nakakita naman doon sa renovation, halos medyo marami pang kulang. Importante doon yung aircon, kasi yung mga row houses medyo kulob yan. Pero hindi ko na po kayang ibigay yung aircon sa kanila. So bigyan na lang po natin ng ibang way pa para matuwa po si client. So hindi naman lahat ng pagkakataon ng mga kliyente natin ay nagagawa po natin yon. So kapag maganda po yung flow ng renovation, medyo malaki yung natitira, kaya nagbibigay din po tayo ng adds-on sa mga kontrata na hindi na natin hiningian ng kapalit. So eto mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara!